happy na ikaw ang katabi ko? Sige. Yan. Kasi kung happy ka, kamo, tayong dalawa, sige partner, tayong dalawa, kakanta at pupuri tayo sa Panginoon. Sasayaw tayo para sa Panginoon. Amen po ba? Amen! Come on! Let's clap our hands to the Lord. You're calling me out further than I've ever gone before. You're calling me deeper, drawing me to go beyond the shore, daring to hope. Come on, stop your hands. Even though I've tried to hope before, but if you say so, I will let go. Come on, let's lay it down. I will lay it down. I will lay it down. I will lay it down at your feet, Lord. I will lay it down. I will lay it down. Have your way in me. Come on, let's clap our hands. Hey, hey, hey. Parang hindi po tayo masaya. Sige po, let's calling me close. Come on, let's clap our hands. Sige po, ngiti naman tayo dyan. You're calling me nearer. Oh, in the deepest nights, your lights reveal, daring to hold. 'Cause I know that you are faithful still, and if you say so, I will let go. I will lay it down. I will lay it down. I will lay it down at your feet, Lord. I will lay it down. I will lay it down. Have your way. Come on, let's lay it down. I will lay it down. I will lay it down. I will lay it down at your feet, Lord. I will lay it down. I will lay it down. Have your way in me. Everything that I have, everything that I am, Lord, my life is in your hands. I trust you in the rise and in the fall. You're the voice that leads me on. There's no need to doubt at all. I trust and sing everything that I have. Everything that I have. Come on, let's declare this. Everything that I am, Lord, my life is in your hands. I trust you in the rise and in the fall. You're the voice that leads me on. There's no need to doubt at all. Let's sing this. I will lay it down. Come on, church. I will lay it down. I will lay it down. I will lay it down at your feet. Come on. I will lay it down. I will lay it down. Have your way in me. I will lay it down. I will lay it down. I will lay it down at your feet, Lord. I will lay it down. I will lay it down. Have your way. Once again, come on. I will lay it down. I will lay it down. I will lay it down at your feet, Lord. I will lay it down. I will lay it down. Have your way in me. Come on. Let's continue to praise the Lord. Come on. Pwede bang kunin mo yung partner mo, yung kanina, yung partner mo, sabi mo, pwede bang right now, tatalon tayo, sisigaw tayo, come on, sasayaw tayo sa Panginoon. Amen po ba? Challenge mo yung katabi mo ngayon, ha? Assignment? Ayan, go, let's go. Oh, you are God, come on, and we'll lift you up. We'll keep singing, we'll keep praising, and we won't stop giving all you got. 'Cause you're worthy of all glory. Oh, there is no other. You are forever, Lord over all. There's nobody like you, no one beside you. Come on, come on. Hey, hey, hey. To you
every night and day, and with no delay, let endless praise resound to you. Hey, hey. Come on, let's clap our hands, clap our hands. Let's sing boundless love, boundless love. Like before the sun, it's your glory, eternal, never stop. Giving all you got, creation, keep singing. Oh, there is no other. You are forever, Lord over all. There's nobody like you, no one beside you. Let's sing to you, to you. Let endless praise resound every night and day, and with no delay, let endless praise resound. Let's sing to you. Let endless praise resound every night and day, and with no delay, let endless praise resound to you. Come on, stop our hands, stop. Pwede nyo po bang harapin yung partner nyo, tapos sabay kayo? Come on. We'll lift you up, up, up. We're giving you a love, love, love. Sige, sige, go, go. For everything you've done, done, done. Oh, we'll give you all the praise. Once again, we'll lift you up, up, up. We're giving you a love, love, love. For everything you've done, done, done. Oh, we give you all the praise. Let's go! Hey, come on, come on. Let's jump, 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 jump. Let's sing this to you. To you. Let endless praise resound every night and day, and with no delay, let endless praise. Let's sing to you. To you. Endless praise resound every night and day, and with no delay, let endless praise resound to you. Wow. Thank you, Jesus. Sige po. Wow. Sige po, no? Pwede po palakpakan mo pa si Lord. Mas malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Sarap po magpuri sa Lord. Amen. I know po na every one of us, meron po tayong mga dinadala. No, hindi pa po natin mabanggit yan palagi. Maybe if it's between you and the Lord. So earlier, we are surrendering to Jesus. We're laying everything down at the feet of Jesus. And now, adoration. We will ask the name of the Lord. We will come back to Jesus because alam niyo po, there's something about the name of Jesus. Hindi lang po ito yung pangalan na kinakanta natin. It's not the name that we stand on every season of our lives. This is the name that carries healing, carries freedom, carries salvation and life. A name that has never failed us and will never fail us. So right now, let's ask Jesus. Jesus, be the name of our lips, the name over this room, and the name we will lift above everything else.
We want more of you, God. We want more of you, Jesus. Right now, let's worship the Lord. Let's open our mouth. Come on, church. Let's open our mouth. Worship Him. Come on, let's invite the Holy Spirit. We invite you, Holy Spirit. Be in this place. Oh, oh. I could sing your name for all my life and still find more to love each time. Jesus be the name ever on my lips, sweeter every time that I call on it. There's just something about your name. There's just something about your name. There's just something about your name. It makes me cry holy. There is no other name. There is no other name. There is no other name. Jesus, you're worthy. You have been a friend who never left. I won't forget your faithfulness. Jesus be the name ever on my lips, sweeter every time that I call on it. There's just something about your name. There's just something about your name. There's just something about your name. It makes me cry holy. There's no other name. There's no other name. There's no other name. Jesus, you're worthy. Jesus be the name. There's just something about your name. There's just something about your name. It makes me cry holy. There's nothing like your name. Oh, there's no other name. There's no other name. Jesus, you're worthy. You're worthy, Lord. You were worthy in this place. You were awesome, Jesus. Jesus. There's something about your name. There's something about your name. There's power in your name. There's power in your name, Jesus. Come on, let's worship the Lord. We welcome you in this place, Lord. We welcome you in this place. Jesus, your name is like the morning light, the one the darkness can't deny, the resurrection and the life. Jesus, come on, let's declare this. Jesus, your name can save, your name can heal, your name can make the storm be still. You never fail, you never will. Jesus, Jesus, the bread of life broken for us. Come on, the wounded and the worthy one, the first and last and soon
call Jesus, Jesus the King who overwhelmed the great, the Lord who will forever reign. The name above all your name, Jesus. Come on, oh Jesus, be the name. Oh Jesus, be the name. Come on, let's shout it out. Oh Jesus, be the name. He gets all the glory. Oh Jesus, be the name. Oh Jesus, be the name. Shout it out. Jesus, be the name that gets all the glory. Oh Jesus, be the name. Oh Jesus, be the name. Be the name. Jesus, be the name that gets all the glory. Oh Jesus, be the name. Oh Jesus, be the name. Oh Jesus, be the name that gets all the glory. Oh, come on. Let's open our mouths. Let's worship the Lord. Oh, let's shout it out. Jesus. There's something about your name, God. Once again, let's sing Jesus be the name. Oh, Jesus be the name. Oh, Jesus be the name. Come on, shout the name of Jesus. Jesus be the name that gets all the glory. Oh, Jesus be the name. 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 Jesus be the name that gets all the glory. Oh, Jesus be the name. Oh, Jesus be the name. Come on, let's lift our voices, our hands to Jesus. Come on, let's worship the Lord. Oh, Jesus be the name. 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 Jesus be the name. Once again, gets all the glory. Oh, Jesus be the name. Oh, Jesus be the name. Jesus be the name that gets all the glory. Oh, Jesus be the name. Jesus be the name. Jesus be the name that gets all the glory. You get all the glory, Lord. There's nothing else but you. I just want you. Nothing else. Nothing else. Nothing else will do. I just want you. Nothing else. You're nothing else, Jesus. Nothing else will do. 'Cause I'm caught up in your presence. I just wanna sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. I never wanna leave. Oh, I'm not here for blessings. Jesus, you don't know us. Jesus, you know me. Everything. More than anything that you can do. I just want you. Let's sing I'm sorry, Lord.
And I'm sorry when I've just gone through the motion. I'm sorry when you just sang another song. Take me back to where we started. I open up my heart to you. Once again, let's sing, I'm sorry, Lord. And I'm sorry when I've come with my agenda. I'm sorry when I forgot that you're enough. Take me back to where we started. I open up my heart to you. Sing, I'm caught up. Yes, I'm caught up in your presence. Oh, I just wanna sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. I never wanna leave, I'll never wanna leave. Oh, I'm looking for blessings. Jesus, Jesus, you don't owe me anything more than anything that you can do. I just want you. Let's sing this. Nothing else, nothing else. Oh, nothing else. Come on. Nothing else, nothing else will do. I just want you. Nothing else. Come on, let's open our mouth. Nothing else, Jesus. Nothing else will do. I just want you. Nothing else, nothing else, nothing else, nothing else will do. I just want you. Nothing else, nothing else, nothing else, Jesus. Nothing else will do. I just want you. Nothing else. No, nothing else. Nothing else will do. I just want you. To nothing else. Nothing else. Nothing else will do. 'Cause I'm caught up in your presence. Oh, I just wanna sit here at your feet. Come on, let's worship the Lord. I never wanna leave. I never wanna leave. Oh, I live here for blessings. Jesus, Jesus, you don't owe me anything. Oh, more than anything that you can do. I just want you. It's all about you. It's all about you. Come on. It's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you. Come on.
It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. Then it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. Nothing else but you. Nothing else but you. Only the voices. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you. It's all about you, Jesus. Once again. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you. It's all about you, Jesus. Nothing else but you, Lord. Lord, we thank you for this wonderful day, this wonderful worship time, Panginoon. Lord, we thank you for your presence. Lord, we thank you for everything that you have done to us, Panginoon. Right now, we'll ask, Panginoon, for your continuous guidance sa amin, Lord God. Lord, we will fail, but you will never fail, Panginoon. Lord, we love you, we honor you. This is our prayer in the mighty name of Jesus. And everybody say, Amen. Good morning po, Life Giver Muntinlupa. Excuse me. Life Giver Binya kasi mga taga Muntinlupa po tayo. Sa hindi po nakakakilala sa akin, ako po nga pala si Marilu Bombay. Nanay po ako ni Pasby. Ako po ay nagtatrabaho bilang worker sa SSD sa department po sa aming barangay. Maliit lang ang sahod pero maraming trabaho. Pero okay lang po. Ang importante po sa akin ay makatulong po ako sa aming community. Salamat po sa malaking tiwala ng aking boss. Kahit baguhan lang po ako, ay marami na akong na-accomplish na trabaho. May mga client po ako, matanda, bata, abandoned children, mga batang nalululong sa drugs, pinagbabawal na gamot at mga mental problem, at mga batang inaabuso ng sarili nilang ama. Kung saan-saan na po ako nakakarating na lugar tulad po ng Isabela, Pampanga, Marinduque, Pangasinan at Nueva Ecija.
Hinahatid ko po sila kasama ang aming mga barangay police at mga DSWD City. Sa mga matatanda naman po, kapag hindi ko po makontak ang family, dinadala po muna namin siya sa bahay kanlungan habang hinahanap po namin yung kanilang pamilya. Lahat ng ito ay hindi ko po magagawa kung wala po akong guidance ni Lord na nagbibigay ng kalakasan at knowledge po sa akin. Wala po akong anumang training o seminar, basta nagpe-prepare lang po ako. Nagpe-pray lang po ako kay Lord na bahala ka na po Lord sa akin. Gabayan niyo lang po ako sa araw-araw kong ginagawa. At kapag nakauwi na po ako ng bahay, ito po ay pinagpapasalamat ko po sa Kanya. Aaminin ko po, noon hindi po ako faithful sa tithes. Sabi ko sa sarili ko, kulang na nga ang sahod ko, ibabawas pa. Para saan pa? Bakit ko po nasasabing kulang? Ako lang po ang nagtatrabaho sa amin. Sa akin po lahat, bayarin, bahay, kuryente, at pagkain. Hindi po ganun kalaki ang nasasahod ko sa barangay. Allowance lang po ang natatanggap ko. Lagi akong kinakabahan sa bills, lagi akong kinukulang kahit 2 weeks pa lang ang sahod ko. Para sa akin, survival mode po lagi. Pero nung nakaraang Sunday, narinig ko po yung sermon about Malakay 3:10. Sabi doon, dalhin nyo ang buong ikapo sa kamalig. Subukin ninyo ako. Na-challenge ako, sabi ko kay Lord, subukan nga kita. Hindi para sa pera, pero para matutunan ko ang magtiwala. Kaya nag-start po akong mag-tithes kahit takot. Totoo po, hindi naman po ako biglang milyonaryo kinabukasan. Pero ang napansin ko po, yung pera ko mas nagkakasya. Yung mga emergencies na dati panic ako, ngayon may paraan si Lord. Minsan may biglang discount, minsan may blessing na hindi ina-expect. Para sa akin, ang tithes hindi tungkol sa perang nawawala. Tungkol siya sa tiwala, pag inuna natin si Lord, siya na bahala sa 90%. Kaya ang testimony ko lang po, subok ko na si Lord at hindi siya nagpapabaya. Sana ma-inspire din kayo magtiwala sa Kanya, hindi lang sa tithes pero sa lahat ng area ng buhay mo. So let's pray po para po sa ating tithes and offering. Sorry po. Amang Diyos na nasa langit, salamat po sa lahat ng pagpapala na aming tinanggap araw-araw. Salamat sa lahat ng meron kami, trabaho, pamilya, kalusugan, lahat ito ay galing sa inyo. Ngayong araw, ibabalik po namin ang ikapo na nararapat sa inyo. Hindi po ito dahil sa kailangan mo ng pera, kundi dahil kailangan namin matutong magtiwala at maging masunurin. Tanggapin mo po ang handog na ito bilang pasasalamat at pagkilala na ikaw ang aming Diyos na nagpo-provide. Pagpalain mo po ang mga bawat kamay na magbibigay ng may kagalakan. Gamitin mo po ang mga ikapo na ito para sa gawain ng iyong simbahan, para sa mga nangangailangan at para maparangalan ang iyong pangalan. In Jesus' name, Amen. Meron po mga ushers dyan na iikot. Ready na po ba tayo makinig ng word? Okay. Ready na po natin ang ating Bible, notebook, and pen. At ipinapakilala ko na po sa inyo ang tatay po ng Life Giver Binyan, si Rev. John David Ocampo. Thank you so much po. Palakpakan po natin si Lord. Come on. Praise God. Again, thank you so much po. Okay? Sa bawat ministers na nagsiserve every Sunday sa atin. So we appreciate you all. Grabe. Okay? Excited po ba tayo ngayong umagang ito? Amen. Pakibati mo nga ang iyong katabi. Ayan, pakisabi mo naman sa kanya kung anong, di ba, you look great today. Ayan, masaya ako, nakatabi kita. Amen. Thank you, Lord. Let's pray po. Manalangin tayo, Lord. We thank you, we honor you, we bless you. We are so grateful, Panginoon, na kami po ay nandito ngayon. May opportunity again makarinig ng word, mabago. And we pray na yung word mo ay talagang maging double-edged sword. It will create transformation in our lives. It may, Lord God, bring impact, Panginoon,
Lord God, changes in our lives, and I pray na talagang ikaw po ang mangusap sa amin. So umagang ito, let your word be heard. Let your presence, Panginoon, be felt, and may your glory fill us today, O God. We love you, we honor you, Lord, in Jesus' name. Amen. Malakas po na palakpak para sa Panginoon. All right. So we are on the third part, pangatlong part na po ito ng pinag-uusapan natin, di ba? Okay, recap lang po tayo, di ba? So we are talking about the parable of the sower. Okay, na si Lord ay naghahasik ng kanyang buto at yung buto ay ang kanyang salita. Tama, at ang mga lupa, okay, na kanyang pinagtataniman ng kanyang buto, ng kanyang word ay ang puso ng tao. Diba? So yung lupa ay representation ng buhay, puso ng isang tao. Diba? Natapos tayo sa dalawa, yung una ay ang matigas na lupa, diba, yung daan sa kalsada, which means the uninterested, yung walang pake. Pangalawa naman, last Sunday, pinag-usapan natin is the rocky places, yung mabato. Tama? Okay? Na klase ng lupa na ang daming limitation. So hindi makapenetrate yung word, hindi siya makapag-ugat. At ngayon naman, pag-uusapan natin is the third part, which is among thorns. Yan, the unfruitful. Okay? Diba? Yung hindi mabunga or walang bunga. Okay, ilan dito gusto mo ng mabungang buhay? Diba? Mabunga. Okay, hindi mabunga nga. Tama, pagod na tayo sa isang mabunga nga. Tama ba? Na bahay. No. Na buhay. Alright? So yan ang pag-uusapan natin. So Mark 4, verses 3 to 7. So balikan natin yung parable. Sabi ni Lord, listen, a farmer went out to sow his seed. As he was scattering the seed, some fell along the path. Yun yung unang-una natin pinag-usapan. The birds came and ate it up. So dumando yung ibon, kinain. Si Satan yung representation niyan, di ba, doon sa explanation. Okay? Meron naman daw, last Sunday, ito yon, some fell on rocky places where it did not have much soil. So mabato nga kaya wala masyadong lupa. Sprang up quickly, ang bilis. But kaya lang, dahil nga mababaw ang lupa o kokonte, when the sun came, the plants were scorched. So nung tumindi na yung sikat ng araw, natuyo na daw yung halaman. They withered. Bakit? Because they had no root. Walang ugat. At ngayon, pangatlo, pag-uusapan natin, other seed. So meron naman daw ibang buto, okay, fell, nalaglag among thorns. So nalaglag sa lupa, okay, na maayos naman yung lupa, kaya lang ang problem, maraming nakatanim din na iba, may mga thorns, may mga ligaw na damo. Okay? May mga kung ano-anong mga tinik, alright, na nakatanim doon, nakasabay na lumago nung buto, which grew up, but, sabi ng Bible, choke the plants. Remember na dito, lumago yung seed, naging plant. Pero ang problema, kasabay ng paglago niya, ay may mga sumabay din na paglago ng mga thorns na sinakal. Okay, yung salita ni Lord, na lumago. Kaya nga, so that it did not bear grain. Hindi siya namunga. Amen? Ilan dito gusto mo mamunga itong taon na to, maranasan mong bunga ng salita ng Diyos sa buhay mo? Amen? So kailangan natin mamunga. Kaya kailangan natin mag-focus. Amen? So pakisabi sa katabi mo, huwag ka munang makulit. Magko-concentrate ako. Amen? Pag makulit ka, sasakaling kita. Okay? So yan. So amen. Para meron tayong literal na illustration ng pagsakal, okay? So what are thorns? So ang problema kasi natin, may thorns. So meron daw thorns na naging kaagaw nung buto na tinanim ni Lord, na nung sabay na lumago naman yung buto, problema mo lang, may thorns na yun ang sumakal. So ano daw yung thorns? In agriculture, botany, sa agriculture tsaka sa botany, thorns in grains generally refer to prickly weeds and thistles that grow alongside within the grain crop. So kasabay siyang lumalago. Okay, nung mga pananim, lagi naman may ganyan farmer po kayo, di ba? Okay, nagtatanim ka, kamatis, nagtatanim ka ng talong, ng kung ano-ano, kasabay nun, may mga umuusbong na mga damo. Pero ito ay hindi basta ordinaryong damo kasi talagang peste ito Instead of inherent part of the plant, they are invasive pests that compete with crops for sunlight, moisture, and soil nutrients. Kaya nga, why thorns are problematic for grains? Bakit siya delikado? Kasi yun ang sabi niya, ang bilis dyan lumago, okay, sprout rapidly. Di mapansin niyo, di ba, kung may mga lupa kayo, mapapansin niyo maya-maya yung lupa bakante, pero after ng ilang araw, maya-maya biglang may damo na. Di ba? Pag binabayaan mo yung damo, maya-maya magugulat ka na lang, after ng ilang araw o isang linggo, ang taas-taas na niya. Okay? At yun ang problem. So kapag itong mga thorns na to hinayaan lang,
Mabilis silang lalago. Ang mangyayari, mauunahan nilang lumago yung halaman, yung buto na tinanim. So ngayon, mahaharangan niya ngayon, dahil nasa taas siya, mahaharangan niya ngayon yung araw na kailangan ng halaman. So it blocked the sunlight. Okay? Tapos nagkukonsume pa siya, nakikiagaw pa doon sa nutrients doon sa lupa. Kaya ang nangyari nga, nalilimitahan yung growth ng halaman, ng puno. Kaya nga ang description ng Bible, it choke. Sinasakal niya para hindi makapamunga. Alright? So may picture po ako dyan, labas natin. Okay? So that is the example, 'di ba? Okay, so yung mga ganyan, mga thorns, okay? 'Di ba na ang dami nila at ang bilis nilang lumago. So fast growing weeds ito, ang problema pa, deep yung roots nila. Okay? 'Di ba kung kayo ay familiar sa mga ganyan, hindi mo basta-basta mahugot na kapag lumaki na. Bakit? Ang lalim na ng ugat niya. Hindi ko napansin sa buhay natin, bakit yung mga maling bagay ang bilis mag-ugat sa buhay natin, pero yung salita ni Lord ang tagal-tagal. Hello? 'Di ba? May mga bagay sa buhay mo, 'di ba? Pag mali, di ko alam bakit pag mali, ilang araw mo pa lang ginagawa, parang ang lalim-lalim na ng kapit sa'yo, hindi mo na agad mahugot. Tama? Pero yung mga tamang bagay, lalo na yung salita ni Lord, parang ang dali-dali lang, anytime, mayat-mayat, parang ang dali lang bitawan, ang dali lang pabayaan. Delikado yung mga thorns. Okay? Deeply rooted agad sila. Okay? At pag binunot mo, kasabay na nabubunot nun yung puno. Okay? At inaagaw nga nila yung sustansya na dapat para dun lang, dun sa halaman. So important to note na ang sinabi ng Bible, the seed fell not on the thorns. Hindi nalaglag dun mismo, but among. Okay, among the thorns. Alright, ang delikado po dito sa mga thorns na sinasabi ng Bible, bakit ito yung ginamit na illustration na kalaban ng salita ni Lord? Because it did not stop. Hindi naman niya pine-prevent, hindi niya pinipigilang lumago. Okay, yung tinatanim ni Lord. Alright, ang trabaho ng thorns is not to stop the plants along na lumago. Okay, ang trabaho niya, they stop it from bearing fruit. Okay, hindi niya pinipigilang lumago. Lalago din yan, pero ang problema, pipigilan niyang mamunga. Kaya magugulat ka, bakit may mga tao na ang tagal na kay Lord, Kristiyano na ng matagal, pero may word naman, nakikinig naman ng word, minsan nga, nagre-receive ka rin naman ng word, nagde-devotion ka, pero bakit parang walang usad yung buhay mo? Ba't wala akong fruit na Ba't walang fruit? Ba't walang bunga? Hello? May tanong ba kayo ng ganyan? Bakit ganon? Ba't parang sila ang layo na, ang laki na? Okay, sila naman, di ba parang ang dami na nilang nagagawa? Bakit ako ganito pa din? Yun na nga, kasi baka ang daming kalaban ng salita ni Lord sa buhay mo. Okay? Kaya hindi siya makapamunga sa buhay mo. Andiyan pa ba kayo? Amen. Hindi pwedeng maraming kalaban ng salita ng Diyos sa ating buhay. Okay? Hindi pwedeng maraming kalaban ang salita ng Diyos sa ating buhay. When you entertain the word in your life, see to it, wala ka ring ibang ine-entertain at pinapapasok dito na pwede niya maging kalaban. Okay? Bakit ba? Bakit dapat walang kalaban yung word? Bakit? Ano ba role ng salita ni Lord sa ating buhay? Okay? So the role of God's word kasi sa ating buhay, unang-una, to reveal God's heart. Okay? Never in your entire life, you will get to know who really God is kung wala ang salita ng Diyos. I-reveal kasi ng salita ng Diyos, okay, yung puso ng Diyos. Kaya magugulat ka, may mga tao na kahit ang tagal-tagal na, okay, na umaaten, o kaya ang tagal naman na nila na nakikinig, pero di pa rin nila maintindihan yung kalooban ng Diyos, di pa rin nila maintindihan ang puso ng Diyos. Bakit? Kasi nga, yung word, di naman lumalalim, di naman bumabaon. Okay, ang trabaho kasi ng salita ni Lord, i-reveal, ipapakita niya sa iyo ano puso ni Lord, ano kalooban ni Lord, saan gumagalaw si Lord, anong agenda ng Diyos. Kailangan mo ng salita ni Lord. Pag walang salita ni Lord, hindi mo maiintindihan ang puso ng Diyos. You will never ever get to know who really God is. Okay, magkakaroon ka lang lagi ng religious understanding about God. Sabi ng religious, yun yung pinag-usapan natin last time, mababaw. Okay? Number 2, to produce faith. Ang trabaho ng salita ng Diyos ay tulungan ka na mag-produce ng pananampalataya. Okay, pananampalataya ang nagpapalabas, okay, at nagkukos para maranasan ng isang mananampalataya ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay. Tama, without faith, we cannot experience God's power. Okay? Because the Lord doesn't just answer prayers. The Lord answered, okay, prayers offered with faith. May pananampalataya. Hindi naman lahat ng tao na humihingi kay Lord, sinasagot niya eh. Sino sinasagot ni Lord? Yung mga nananampalataya. Yung totoo. Ano trabaho ng word? Tulungan kang manampalataya. Because without the word, hindi ka mananampalataya ng buo kay Lord. Pangatlo, to give direction. Ano trabaho ng word? Bigyan ka ng direksyon.
Kasi pag wala kang word, walang sense of direction yung buhay mo, di mo alam ano tama, ano mali. Gagawin mo lang mga bagay-bagay based according to what you know, what you think, and what you feel is right. Tingin ko, feeling ko, sa palagay ko, parang tama kasi. So yun, okay? Wala kang sense of clear direction. Pero yung word, ang trabaho niya, bigyan ka ng clear direction. Eto tama. Andito si Lord. Eto kalooban ng Diyos. Dito gumagalaw si Lord. Pag tinrabaho mo to, pag nilakaran mo to, pag binabaran mo to, pag dito ka nag-concentrate, then dito mo matatagpuan ang kalooban ng Diyos. Amen? Number 4, ano trabaho ng salita ni Lord? To transform our character. Ang baguhin tayo. Amen. Ilan dito pinilit mo ng baguhin ang sarili mo? Tama, pero kakapilit mong baguhin ang sarili mo, nagugulat ka, ang goal ko baguhin ang sarili ko, ba't parang sumasama ako lalo? Tama, because we alone cannot change ourselves. Any effort, personal effort, and struggle natin para baguhin mo ang sarili mo ng ikaw lang, sayang. Bakit? Walang mangyayari. Because hindi natin kayang baguhin ang sarili natin. We need the help of God and His words. Amen? Tama. At panlima, to make our lives fruitful. Ang gawing mabunga ang buhay natin. Okay? Napakalinaw naman na sinabi ng Bible. Okay, Joshua 1:8, lakaran mo yung word. Bakit? So that you will be prosperous and successful. Ang magbibigay ng tunay na katagumpayan, okay, at kasaganaan sa atin, hindi lang lakas, galing at sipag ng tao. Pabor ng Diyos. Amen. It is God who will give us. Si Lord talaga magdadirect na andito breakthrough mo. Ito gawin mo para managana ka. Ito gawin mo para umayos ang buhay mo. Ito gawin mo para makaahon ka. Ang trabaho ng word, gawing mabunga ang buhay natin. Kaya nga sabi ni Isaiah 55, verse 11, so is my word. Ganito yung salita ko. Okay na nanggagaling sa bibig ko. It will not return to me empty. Hindi babalik kay Lord. The moment ni-release niya yung word of God na binigay ni Lord, na ni-release niya, na sined niya, na pinreach niya, na binigay sa'yo, na napakinggan mo, na dinevotion mo, okay, sabi ni Lord, hindi yan babalik sa akin empty. But it will accomplish what I desire. What do you think is God's desire for your life? Ano tingin mo desire ni Lord? Ano tingin mo laman ng puso ng Diyos? Ang pahirapan ka, ang saktan ka, ang gawing magulo buhay mo? And bakit pa siya namatay sa krus? Amen? So it's very contradicting. Tama na binayaran niya ang kasalanan natin upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tapos, ang desire naman pala niya sa atin ay mahirapan tayo at magkagulo buhay natin. No. What God's desire for you is for you to have a bountiful life, prosperous life, beautiful life, amazing life. Buhay. Hindi ko sinasabi na puro kasaganahan. Okay, ang sinasabi ko lang, di ba, kalooban ng Diyos at desire ni Lord na tayong lahat ay managana, umayos ang buhay natin habang nandito tayo sa lupa. Tama? Kaya nga, it will achieve the purpose. Yung purpose daw o kadahilanan ng pagkakasend ng word at trabahuhin. Kaya kailangan mo ng word. Kaya lang, yun na nga, babalik tayo sa topic natin. Ang problema, may thorns. Napapatay at sasakal dun sa salita ni Lord. Okay? Diba? Ang trabaho ng salita ni Lord, gawin yung 5. Okay, balik nga natin yung 5. Amen? Okay? I-atras lang natin yan. Okay? Sige po, labas natin yung 5. Yan. Okay? So, ang trabaho ng salita ni Lord, itong 5 mangyari sa'yo. Pero ang problem natin, may thorns na sinabi. Okay? Na pag hindi mo binantayan ng todo yung buhay mo, kasabay niyang lalago yung word sa buhay mo. And later on, pag in-entertain mo yung mga thorns at tinayaan mo lang, dahil akala mo okay lang, sasakalin nila yung word. Kasi ang delikado, hindi naman nila pinapatay yung word. Pine-prevent lang nila itong mamunga. May mga bagay sa buhay natin na okay lang naman kasi kahit naman nandyan yan, nakakapagsimba pa naman ako. Kahit naman ginagawa ko yung mga bagay na yan, okay, nakakarinig pa rin naman ako ng word. Okay naman ako, akala mo lang. Pero ang problema mo, nandyan ka, hindi ka nawawala. Hindi ka gaya nung una, di ba, yung una naka-receive ng word, ninanakawan ni Satan. Yung pangalawa, naka-receive ng word dun sa mabato, nawawala. They quickly fall away. Pero ako, di naman ako nawawala. Okay lang naman yan. Kahit meron ako neto, kahit pinapapasok ko to sa buhay ko, kahit ina-entertain ako, hindi ka nawawala. Pero nawawala yung bunga mo. Amen? Hindi ka nga nawawala. Nandyan ka lang. Pero wala namang nangyayari sa buhay mo. Wala namang impact. Hello? Wala namang fruits. Wala namang breakthrough. Paulit-ulit lang. Amen? So the thorny soil is not the heart that rejects God's word. It is the one who receives it. Okay, and allows it to grow.
Pero problema, it allows other things to grow and compete with God's word. Okay? Okay yun, pasok. Pasok yung word of God. Di ba, welcome yung word. Pero ang problema, welcome din yung iba. Amen? Hindi pwede kasi na open access para sa lahat. Well, yung word dapat open access sa buhay mo. Pero hindi pwede lahat na lang open sa buhay nyo. Ilan dito yung bahay nyo, open sa mga taong mahal nyo? Tama? Pero open din sa mga taong kaaway nyo. Diba? Hindi pwede. Tama ba? Bukas yung bahay mo sa mga taong kaibigan mo, pero bukas din yung bahay mo sa mga taong kaaway mo. Hindi pwedeng lahat, pwede. Tama ba? Kailangan, alam mo, dapat pasok yung word. You entertain God's word, but you don't entertain enemies of the word in your life. Tama? Ang maganda sa pusong ito, mahal niya ang Diyos. Mahal niya ang salita ni Lord. Pero ang problema, ang dami niyang pinapapasok, na mga bagay na alam naman niya magiging kaagaw ng salita sa pwesto ng salita ng Diyos sa kanyang buhay. Hello? Diyan pa ba kayo? Kaya nga, nung in-interpret na ni Jesus in verses 18 to 19, yung parable, ito sabi, still others, like seed sown among thorns, hear the word, but, yun ang problema. Basta may but, okay? Diba? Delikado yung pero, okay ka na sana pero, diba? Maganda ka sana, pero, okay? Diba? Tawag dito, babangon ka na sana, makaka-recover ka na sana, pero delikado. Sabi ng Bible, hear the word, but the worries of this life. Amen? The worries of this life, mga kabalisahan ng buhay, the deceitfulness of wealth, yun. Ang pandaraya, ng kayamanan. Hindi sinasabing masama ang kayamanan, don't get me wrong. Pero deceiving siya pag hindi mo siya nabantayan at nahawakan ng maayos. The deceitfulness of wealth and the desire for other things come in. Pumasok din. Pasok, open sa word, pero open din sa worries. Open din naman sa deceitfulness ng wealth. Open din naman sa mga desire for other things. Kaya nga nangyari, choke. The word. Subukan mo nga, sakalin mo yung katabi mo hanggang mag-violet yan. Tingnan natin kung anong mangyari dyan. Tama? Choke the word and making it unfruitful. Alright? So what makes this heart unfruitful is not the lack of God's word. Hindi siya kulang ng word. Meron. Tinanggap niya, pinalago. Pero ang problema, in-entertain din niya ang ibang mga bagay na hindi dapat welcome sa buhay niya. Amen? Hello, tandaan natin na ang buhay mo hindi divisorya. Di ba? Pasok mga suki, open sa lahat. Amen? Hindi pwede. Kailangan mamili ka. Kailangan check mo muna. Teka lang, ano ba itong mga pumapasok? Ano ba itong mga ina-entertain ko? Katulong ba ito ng paglago ng salita ni Lord or papatayin nito at sasakalin nito yung salita ni Lord sa buhay ko? So ano-ano ngayon ang mga chokers? Mga nagchuchok, mga nagsasakal ng salita ni Lord. Sa ating buhay, upang hindi maging mabunga ang buhay natin, number 1 is distraction. Alright? Diba? You know what? Totoo lang po, ang buhay ng tao ay punong-puno ng distractions. Amen? Life is filled with distractions. Pero kahit na ganon, choice mo pa rin kung magpapadistract ka. Amen? Hindi naman tayo mawawala ng distractions Alright? Pero option mo yon. Kung lahat na lang ng distraction sa paligid mo ay pakikinggan mo, titingnan mo, aabalahin mo, uusisain mo. Or, di ba, pababayaan mo na lang sila. Bakit? Kasi hindi naman talaga sila yung main agenda ng buhay mo. Tama, sabi ng Bible, but the worries of this life. Yung kabalisahan. Tandaan mo mabuti, God's word will never grow fully to the point of bearing fruit in a heart that is filled with worries. Amen? Ang salita ni Lord ay kailanman hindi mamumunga sa isang puso, di ba, na walang ibang laman at punong-puno ng kabalisahan. The number 1 enemy of God's word is unbelief. Amen? Ang pangunahing kalaban ng paglago, pamumunga ng salita ni Lord sa buhay ng isang tao ay unbelief.
Alright? Hindi mag-grow, hindi mamumunga ang salita ni Lord sa isang puso na punong-puno ng pagdududa. Parating sasakalin ng doubts mo, ng worries mo, ng anxiety mo, ng fear mo, ng mga bagay na pinagkakabalisahan mo ang salita ni Lord sa buhay mo. Hanggat puno at driven ng unbelief ang buhay mo, kahit pasukin ng word yan, hindi makaka-penetrate yung word. Hello? Amen? Bakit? Ang trabaho ng salita ni Lord ay itulak ka para sumunod, lumakad sa kalooban ni Lord. So every time, di ba, bibigyan ka ni Lord ng word, itutulak ka nito to advance. Di ba, bibigyan ka ng word, it will make you prosperous, it will make you successful. Andito yung growth mo, andito yung buhay mo, andito yung future mo, andito yung miracles, andito yung breakthrough, andito yung signs and wonders. Sige Lord, dyan ako. Pero maya-maya, bigla na lang, papasok yung worries. Teka lang, paano kung pagpunta ko doon, bigla na lang hindi magandang mangyari sa akin? Hello? Paano kapag inuna ko yan, maghirap kami? Paano kung hindi agad bumalik? Hello? Tama? Paano kung, ang dami nating paano kung, faith leads you to advance and obey, but unbelief leads you to step back and doubt. Kaya hindi mamumunga ang isang tao na punong-puno ng unbelief. Bakit? Kasi ang mangyayari, para siyang atrasabante. Susunod ako, sige Lord, susunod ako, ganda ng word. Kaya lang, paano kung biglang maghirap ako? So atras na naman. Tama? Makaka-receive ng word kay Lord, advance na naman. Diba? Pero maya-maya, papasok yung unbelief, atras na naman. Amen? Kaya napapansin mo, teka lang, bakit parang ang tagal ko na pero wala akong mararating? Paano kami mararating? Atrasabante ka. Hello? Diba? Hindi ko po kayo pinatatamaan, ha? Okay? Pero kung ikaw po yon, kinakausap ka ni Lord. Amen? Kaya ang daming believers, ang daming tao, never o hindi o hirap na hirap mag-grow. Bakit? Distracted. Amen? Ang daming distraction sa buhay niya na lahat ng yon, ine-entertain niya. Tama? Imbis na mag-focus kang sumunod sa gusto ni Lord sa buhay mo, imbis na mag-focus kang sumunod sa sinasabi ng salita ni Lord, ang nangyayari, pinatatakbo ka at nililimitahan ka ng doubts, worries, and fear mo. Amen? Hello? Imbis na susunod ka na, nakatingin ka kay Lord, tama ba at nakalalakad ka sa salita niya, ang nangyayari dahil sa unbelief mo, nakatingin ka na naman sa sarili mo. Tapos nagkakalculate ka, teka lang, kulang teka lang, mahirap teka lang, parang wala namang mangyayari. So nagkakalculate ka, nag-speculate ka. Tama? Sounds familiar? Amen? Lalago at mamumunga ang salita ng Diyos sa buhay mo kung pangahawakan mo to at paniniwalaan mo ng buong buo. Stop allowing unbelief to grow in your life. Mama, tumigil na tayo magpalago. Walang bulaklak ang unbelief. Amen? Ang meron siya puro tinik. Tama, thorns. Thorns ang unbelief. Hindi siya flower. Okay? Diba? Kailangan ng bulaklak para maging bunga. Hindi namumunga. Walang bunga ang unbelief. Tama ba? Ang meron siya, matulis na pantusok sa buhay mo. Stop doubting God's word. Tumigil ka ng pagdudahan ng salita ni Lord. Amen? Hello? Okay, tigilan na nating pagdudahan ang salita ni Lord. Diba? Ang pagdudahan mo ay yung duda mo. Tama? Bakit lagi tayo, ang bilis-bilis nating pagdudahan ng sinasabi ni Lord, pero yung mga bagay na wala naman tayong kasiguruhan, ang bilis nating maniwala. Tama? Alam mo, mas mabilis pang maniwala ang tao sa scam kaysa sa salita ni Lord. Hello? Pagdudahan mo na yung duda mo. Every time na nagdududa ka, alam ko na yan, duda na naman yan. Pagdududahan ko na yan. Pagdudahan mo yung duda mo, pero wag yung sinasabi ni Lord sa'yo. Amen? Why are you worrying? O what are you worrying about? Ano ba talaga inaalala mo? Okay, ano ba talaga pinagkakabalisan mo? Ano ba talaga kinakatakutan mo? Is it heavier than the cross that Jesus carried? Yung bagay na tingin mo sobrang bigat na inaalala mo, mas mabigat pa ba yan sa cross na binuhat ni Jesus? Amen? Hello? Why are you doubting God's word? Ba't hanggang ngayon pinagdududahan mo pa rin ang salita ni Lord? Meron bang sinabi si Lord sa salita niya na hindi niya pa napapatunayan? Amen?
Kaya nga yung tatay sa Mark 9:24, nung dinala niya yung anak niya kay Jesus, okay, at hindi mapalayas ng mga nung mga disciples, okay, yung masamang spirito sa kanya, sabi ni Jesus, bring the boy to me. Okay, at sabi ng tatay, sige na po, ito na po yung anak ko, kung may magagawa kayo, sige na, parang awan nyo na, tulungan nyo na ako. Sabi ni Jesus doon sa tatay, ako, tingin mo may magagawa ako? Meron akong magagawa, kaya lang ang tanong, ikaw, kaya mo bang maniwala sa kaya kong gawin? Kaya sumagot agad yung tatay. Immediately, the boy's father exclaimed, I do believe. Help me overcome my unbelief. Lord, patawarin mo ako. Okay, naniniwala po ako at gusto ko po, tulungan mo akong matalo ko yung unbelief sa buhay ko. Kalaban natin unbelief. Amen? Hello? Hello? Hanggat may unbelief na nagre-reign sa puso mo, okay, mahihirapan kang maniwala sa kakayanan ng Diyos sa buhay mo. Mahihirapan kang maniwala sa sinasabi ni Lord sa iyo. Mahihirapan kang tanggapin ng buo kung ano yung mga bagay na gustong ibigay at pagkatiwala at iparanas sa iyo ni Lord. Kaya dapat yun ang sinasabi natin. Dapat yun ang battle cry natin. Dapat yan ang panalangin mo. Lord, I do believe. Help me overcome my unbelief. Lord, naniniwala ako. Lord, gusto kong maniwala sa sinasabi mo. Lord, naniniwala ako na nasa iyo ang breakthrough ko. Naniniwala ako na aahon at gaganda buhay namin. Naniniwala ako na may magandang future na nag-aantay sa akin. Tulungan mo kong talunin ko yung unbelief sa buhay ko. Amen? Number 2, ano pa pong kalaban ng word? Deception. Okay? Deception. But the worries of this life, the deceitfulness of wealth. Grabe. Do you know na ang daming deceive na mga Kristiyano sa panahon natin ngayon? Okay? There are a lot of believers. Okay? There are a lot of people who have accepted and heard the word and yet still, okay, nakapailalim pa rin at dinadaya pa rin ng demonyo. So what is deception? Okay? Pag sinabi po nating deception, it is the act of deliberately misleading, intentional na pandaraya, panluloko sa isang tao, encouraging others to believe information that is false. Okay? So pag sinabing deception, ay tinutulak ka, okay, na paniwalaan ang isang bagay na hindi naman totoo. Okay? Do you know that Satan is the Lord of deception? Alam niyo po ba na si Satanas ay ang hari, puno at Panginoon ng pandaraya at panlilinlang. Kaya nagtataka ako kapag may mga tao, alam naman nila na sinasabi ng demonyo sa kanila, pero naniniwala sila. Okay, ba't ka naniniwala sa sinungaling? Hello? Diba? You don't believe what the devil is telling to you. Why? Because sinungaling siya. Hindi totoo yun. Kaya nga, every time the devil is telling you one thing, yung kabaliktaran nun, yun ang totoo. Whenever the devil is telling you, wala na magandang mangyayari sa buhay mo, ay, pambihira, mag-celebrate ka na. Kasi ibig sabihin nun, may magandang mangyayari sa buhay mo. Amen? Whenever the devil is telling you, hanggang dyan ka na lang, okay, di ka na makakabangon, di nagaganda buhay mo, di na maayos ang pamilya mo. You know what? The truth is, yung kabaliktaran nun, yun lagi ang totoo. Because the devil will never tell you the truth. He will always tell you, okay, lies. John 8:44, you belong to your father, the devil, and you want to carry out your father's desires. He was a murderer from the beginning. Referring kay Satan to. Not holding to the truth, for there's no truth in him. Wala daw katotohanan sa kanya. Kaya kailanman, okay, don't expect Satan to tell you the truth kasi wala siyang katotohanan sasabihin sa'yo. Kasi wala siya nun. If there's one thing that Satan doesn't have, truth. Wala siya nun. Hindi niya kayang sabihin ang katotohanan. When he lies, he speaks his native language. Pag siya daw ay nagsisinungaling, sinasabi lang niya yung natural niyang lengguwahe. For he is a liar and the father of lies. Amen? Yun siya eh. Alright? 2 Corinthians 11:14, and no wonder for Satan himself masquerade as an angel of light. Magpapanggap si Satanas na anghel para dayain ka, para lokohin ka, para sabihin sa'yo at papaniwalain ka sa isang bagay na akala mo totoo, pero yung pala hindi naman. Kaya ang daming tao, totoo lang, na umurong umatras sa pagsunod at lumakad sa kalooban ni Lord. Bakit? Pambihira na daya ng demonyo. Amen? Hello?
Revelations 12:19, the great dragon, ancient serpent, called the devil or Satan, the one deceiving the whole world. Okay? Dinadaya ng demonyo ni Satanas ang buong mundo. Okay? At favorite na dayain ng demonyo, believers. People na may word ni Lord. Bakit? Di ba? Kasi babalik na rin niya yung katotohanan na sinabi ni Lord sa'yo. Hindi naman niya dadayain ng demonyo yung mga nadaya na. Bakit? Madaya na yun. Dinaya na yun eh. Wala nang direksyon buhay ng mga yon. Ang lolokohin ng demonyo, yung mga may word. Bakit? Kasi magkakaroon ka ng sense of direction. Maayos buhay mo, gaganda buhay mo, babangon ka. Mababago ka. Amen? Satan has been deceiving the world ever since. Amen? Kaya ang daming tao, kahit Kristiyano na at nagbabasa na ng Bible, deceive pa rin ni Satan. Amen? So what are Satan's deception? Ano ba mga deception, pandaraya ni Satan sa atin? Number 1, letter A, money will make you secure. Okay. Alam mo, totoo lang, alam mo ang buhay tungkol sa pagkakaroon ng kayamanan. Pag mapera ka, pag marami kang kayamanan, nako, ang ganda ng buhay mo, secure ka, wala kang poproblemahin. Anytime may kailangan ka, di ba? Okay, pipiti ka lang, okay? Di ba, pa-deliver, bili ng ganito. Tama? Perhaps this is the greatest deception of Satan. If I have a lot of money, I will finally have peace. Alam mo, totoo lang, pag dumami na pera ko talaga, okay, masasabi ko talaga, papayapa na buhay ko. Wala na ako paparulimahin. Pag marami akong pera, magiging masaya na ako. Ilan dito, tingin mo, pag maraming pera yung katabi mo, magiging masaya siya? Di ba, wala? Amen? Kasi ayaw mo siya masaktan. Tama? Okay, greatest deception. Di, pag marami na akong pera, alam mo, totoo lang, magiging fulfilled na ako, masasatisfy na ako. Hello? Is that true? Is that true? Totoo ba yon? The truth is, security is not found in wealth. Hindi naman talaga sa kayamanan nandoon ang total security natin. Why? Rich people still worries. Even ang mga mayayaman, nag-aalala pa din. Rich people still get sick. Nagkakasakit din sila. Rich people still die. Rich people still fears. Rich people still struggle with so many things in life. Hindi assurance na kapag nagkapera ka na, mas malaki na sinasahod mo, mas maganda na yung bahay na inuuwian mo. I'm not saying masama yun. Hindi ko po sinasabi. Okay? Ang sinasabi lang, wala doon ng security. Amen? Hindi yun ang seguridad na kapag meron ka ng mas marami, okay, ng mga bagay sa mundong ito, secured ka na, wala ka nang poproblemahin. Hindi totoo yan. Proverbs 18 verse 11, the wealth of the rich is their fortified city. They imagine it as a wall too high to scale. Okay? Sabi ng Bible, yung mga taong mayayaman, okay, yung kayamanan daw nila ang kanilang fortified city. They imagine, akala nila yung kayamanan nila ay malaking pader, na kapag meron noon, secure na sila. Kaya pansinin nyo, yung mga mayayaman, na lalaki ng pader nila. Tama? Kasi akala nila, porket mataas ang pader, secure na. Okay? Hello? Pero, di ba, verse 10, atras lang tayo ng konti. Ano sabi ng Bible? The name of the Lord is a fortified tower. Di ba? Ang tunay na security ay wala sa yaman, kundi na kay Lord. The righteous run to it and are safe. Amen? Ang tunay na magsisecure sa iyo ay hindi pera. Don't get me wrong, hindi po masama. Okay, na ikaw ay may security sa buhay, di ba? May secure ka sa future mo, nag-ipon ka. Ang sinasabi lang, hindi yan ang pundasyon. Hindi yan ang dahilan kaya matibay ka. Hindi yan ang dahilan kaya hindi ka nagbabagsak. Amen? Letter B, money will make you significant. Pandaraya ni Satan. Pag may pera ka, then alam mo sisikat ka. Mataas yung value mo. Okay, many people measure their worth by their salary, by their position, by their possessions, and their achievements. Okay? Iba ang feeling nila, pag lumaki na yung sahod ko, okay, doon na, magkakaroon na ako ng mataas na respeto sa sarili ko. So paano ang ngayon? Mababa lang sahod mo, wala kang respeto sa sarili mo? Okay, they think that their position, okay, is, di ba, doon naka-base yung kanilang worth. Hindi, wala namang kwenta buhay ko. Bakit? Kasi ito lang yung posisyon ko. Di ba? Kaya may mga tao, alam mo, halos sinasamba nila yung mga taong nasa taas. Bakit? Kasi nga, feeling nila, mas mataas ang posisyon, mas mataas ang worth ng buhay nila. Tama? Kaya may mga tao, di ba, na ang yayabang din. Kasi di ba, tabi kayo dyan, dadaan ako. Bakit? Mga walang kwenta naman buhay nyo. Pag namatay ako, mas maraming taong magsasuffer. Hello? Wow. What made you think that yung buhay mo ay mas mahalaga kaysa dun sa buhay ng ibang tao na mas mababa sa'yo? Talipunan.
Hello? Satan will try to convince you to believe that you are what you own. Ikaw ay kung ano ang pag-aari mo. Kaya pag marami kang pag-aari, mahalaga buhay mo. Okay? Mataas ka. Amen? Pag konti lang ang pag-aari mo, ganyan lang ang kinikita mo, ganyan lang ang sahod mo, ganyan lang ang klase ng bahay mo, yan lang ang kotse mo, baka nga wala kang kotse, tama? Yan lang ang klase ng trabaho mo, yan lang ang kinakain mo, din walang kwenta buhay mo, maliit ka lang, wala kang ambag sa lipunan. That's one of the deception of Satan. Kaya nga magsusumikap ang tao, kailangan ko umangat para may masabi ako sa lipunan. No. Okay, our value comes from God and not from our possessions. Amen. Again, hindi ko sinasabi na huwag maghangad. Hindi masama, mangarap, magkaroon ng maraming bagay, lumaki ang negosyo, gumanda ang buhay, magkaroon ng magandang bahay. Even ako, nangangarap pa din ako. Even ako, I'm dreaming and praying, di ba, ng bahay. Okay, at ng mga bagay na hinihingi nating lahat. Pero ang sinasabi ko lang, yung value ng buhay mo ay hindi nakadepende sa mga bagay na yon. Whether meron ka ng mga bagay na yon o wala, mahalaga ka. Amen? May value ka. Your net worth is not your self-worth. Amen? Yung net worth mo ay hindi yun ang self-worth mo. Okay? Diba? Hindi mahalaga o hindi sobrang halaga ng buhay ng mga bilyonaryo just because bilyonaryo sila. At yung mga tao nakatira sa squatter ay walang kwenta mga buhay ng mga yan. Hayaan mo na maganda matay ang mga yan. Bakit? Wala naman silang pera. Hello? Hindi po ganon. Hindi yung buhat mo ang magdidikta ng worth mo. Okay? Kundi yung binuhat ni Jesus para sa iyo ang magdidikta ng self-worth mo. Hindi yung buhat mo, yung hawak mo. Tama ba? How? Well, okay, yung bag ko lang naman ay Chanel. Alright, at ang laman-laman nito sa loob, okay, ay ATMs. Tama? Hello, ang sinturon ko nga pala ay Hermes. Okay, ang sapatos ko nga pala ay, di ba, Louis Vuitton. Hindi yun eh. Amen? Hindi yung buhat mo, hindi yung hawak mo. Okay, ang nagdidikta ng worth, value ng buhay mo. Yung binuhat ni Kristo para sa iyo ang magdidikta. Imagine, may picture po ako dyan, Jesus carried the cross for you. Amen? Binuhat ni Jesus yung cross para sa buhay mo. So, ibig sabihin, mahalaga yung buhay mo. Amen? Hello? Jesus died for the rich and for the poor. Amen? Jesus died for everyone. So your life is highly valuable. Hindi mo kailangan magkaroon ng maraming bagay bago mo tingnan ng sarili mong mahalaga ka. Pahalagahan mo ang buhay mo. Bakit? Pinahalagahan niya ni Lord. Amen. Letter C, money will satisfy you. Okay? Na pag marami kang pera, okay, then satisfied ka. Relax ka. Isa ito actually sa mga simple pero hidden deception ni Satan. Na parang tama at acceptable naman. Bakit? Kasi maliit parang, yun, ano nangyari? Okay. Okay? So, ang deception, okay, is, alam mo, just get a little more. Di, okay lang yan. Konti na lang. Unahin mo muna sarili mo. Di, konting-konti na lang. Makakatapos ka na. Makakabayad ka na. Maintindihan ka ni Lord. Just get a little more. Just buy a little more. Hindi, bili ka naman ng konti pa. Bili ka pa para sa sarili mo. Hindi habulin mo pa. Okay, yung konti pa. Okay, ay mukhang simple pero malaking deception ng demonyo. Okay, konti na lang, gagraduate ka na. Sa unahin mo na muna yan. Saka ka na maglingkod kay Lord pag nakagraduate ka na. Okay, konti na lang, makakabayad ka na sa mga utang mo, makakaahon ka na sa kahirapan. Okay, kaya nga, okay, wag ka na munang sumunod kay Lord. Unahin mo muna sarili mo, konti pa. Hello? Problema mo, yung mukhang konti, di naman natatapos. Diba? Okay, konti ng konti. Hindi, konti pa. Maya-maya, bukas, konti pa. After ng ilang panahon, hindi, konti pa, Lord. Kaya sabi ni Solomon, okay, Ecclesiastes 5:10, whoever loves money has never enough. Okay, yung goal mo, hindi, Lord, pag naabot ko to, pagdating mo doon, ay, grabe, ganito pala yan. Paano kung ganito na yung income ko? Alright, whoever loves wealth is never satisfied with their income. This too is meaningless. Alright. Hello, actually, the problem is not the amount. Wala namang problema sa amount. Again, walang problema. Kung kaya nyo kumita ng milyon, kaya nyo kumita ng billion, go. The problem is not the amount. The problem is the appetite. Walang katapusan. At alam mo yon,
Walang kakontentuhan ang puso ng tao. Money promises satisfaction. But the problem is that it keeps moving the finish line. Lord, pag narating ko na yun, pagdating doon, hindi Lord, pag narating ko talaga yun. Hindi Lord, pag narating ko talaga yun. Okay, usog ng finish line eh. Amen? Hello, ilan dito, nandiyan ka na ngayon sa pinangako mo kay Lord, pero still di mo pa rin tinutupad yung pinangako mo kay Lord? Because it keeps on moving the finish line. Di Lord, pag naabot ko na talaga to. Di Lord, promise talaga. Okay? Di ba? Inuusog mo ng inuusog. Hello? Hindi masama maghangad, hindi masama mag-desire. Ang delikado yung naghahangad at nagde-desire ng walang kakontentuhan. That's the problem. Okay? At yun ang sabi ng Bible. Okay, contentment is gain. Alright? Ano sabihin ng content? Sabihin ba ng contentment ay wala ka ng gusto? Hindi. Lord, kontento na ako sa buhay ko. I'm satisfied with my life right now. I'm serving you. I'm loving you. I'm worshiping you. I have a great family. Napapaliburan ako ng mga tamang tao na every time nagkaka-struggle ako, they can pray for me. They can help me in little ways. Okay po ako, Lord. Diba? Pero hindi ibig sabihin na you don't want more. Pero Lord, masaya ako sa buhay ko ngayon. Pero kung dadagdagan mo to, praise God. Pero kung hanggang dito na lang ito, praise God din at hindi ko feeling na wala akong kwenta at walang kwenta buhay ko. Amen? Hello? Letter D, you don't need God. This is the most dangerous deception of Satan. Okay? Hindi mo kailangan ni Lord. Tingnan mo, nakaabot ka nga dyan sa status mo ngayon. Diba? Ikaw lang naman yan eh. Sino ba nagpagod? Ikaw. Sino ba nagtrabaho? Ikaw. Sino ba nagsumikap? Ikaw. Okay, as prosperity increases, dependence on God decreases. Okay? People stop praying, people stop trusting God, people stop seeking God. Thinking, di ba, na yung bagay na narating niya ay narating niya nang siya lang mag-isa. Okay, delikado. Di ba? People begin trusting their resources instead of their Redeemer. Amen? The greatest danger of wealth is not that it fills your pockets, but it can empty your dependence on God. Amen? Yun ang delikado. Sa paghahabol. Okay? Di ba? At paghahangad. Di ba? At pagsisik ng kayamanan. Again, hindi masama magpayaman. Alright? Pero kung dahil sa pag-aabot mo ng mga bagay na yon, okay, ay nakakalimutan mo na sumandal kay Lord, delikado ka. Tama? Sometimes prosperity can do what persecution cannot. It makes us forget God. Amen? Hello? Hello? Alam mo, totoo lang, mas maraming tao ang nawala, hindi dahil na-persecute sila. Ang daming tao na na-persecute, lumalim kay Lord. Tama, pero alam mo, mas maraming tao, okay, nawala, kailan? Nung sinagot ni Lord yung panalangin nila. Amen? Nung wala kang work, passionate ka kay Lord, maapoy ka, pray ka ng pray, Lord, bigyan mo lang ako ng trabaho. Nung sinagot ni Lord na nagkatrabaho na, naku, nawala na. Lord, pagod ako. Amen? Hello? Andiyan pa ba kayo? Amen. Sana, okay, wag kang ilayo kay Lord ng mga bagay na ipinapanalangin mo. Sana kung gaano ka kaapoy, ka-passionate, kasipag, ka-faithful, ka-seeking kay Lord, ganun ka pa rin kahit nakuha mo na yung pinagpipray mo kay Lord. Amen? Hello? May tao na nagpipray kay Lord, Lord, bigyan mo ako ng bahay. Tama, nung binigyan ni Lord ng bahay, hindi na nakapagsimba. Bakit? Kasi nililinis daw lagi niya yung bahay niya. Sana di ka nila nagkabahay. Amen? Hello? Letter E and the last, you can serve both God and money. Kaya mo pagsabayin maglingkod sa Diyos at sa pera. You cannot. Matthew 6:24, no one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Hindi pwede na sabay na gawin mong Panginoon ang dalawang bagay sa buhay mo. Okay? Panginoon mo ang si Jesus, Panginoon mo din ang pera. Hindi pwede. Di ba? Note ng sinabi ng Bible, you should not. Hindi, ang sinabi niya, you cannot. Hindi talaga pwede. Because eventually, pipiliin mo yung isa at tatalikuran mo yung isa. Hindi pwedeng mahal mo parehas. Basta Lord, mahal kita, tsaka mahal ko din tong pera na to. Hindi pwede. Okay? Hello?
Andiyan pa ba kayo? Okay? Kaya nga, alam mo, totoo lang, sinabi ng Bible, ang pinakamatinding kalaban ng Diyos sa pwesto ng puso ng tao, pera. 1 Timothy 6:10, sabi ng Bible, for the love of money is the root of all kinds of evil. It's not money, but the love. Pag minahal mo, okay? Kasi hindi pwedeng mahalin mo ang isang bagay, tapos hindi mo, anything that you love, okay? Di ba, ay magiging kaagaw ng Diyos. Hindi pwedeng mahal na mahal mo si Lord, as mahal na mahal mo rin yung pera. No, hindi pwede. Maglalaban sila sa buhay mo. Alright? Kaya nga yung parable of the rich young ruler, nung lumapit siya kay Lord, yung batang mayaman, ang sabi niya, Lord, ano kailangan kong gawin para makapasok sa kaharian mo? Ay anak, madali lang yan, alam mo kautusan, gawin mo lahat yun. Eh sabi ng bata, Lord, sisiul yan kasi mula pagkabata, ginagawa ko na yung commandments. Ano pang kulang? Ay, ganun ba? Galing isa na lang kulang mo. Sabi ni Lord, benta mo yung ari-arian mo, pamigay mo sa mahihirap. Sabi ng batang mayaman, yun lang. Okay, Lord, wala na bang iba? Okay, hindi, mahal ko na, mahal na kita, Lord, ng lahat eh. Alam mo, daming Kristiyano, totoo lang, susunod sa lahat na ipagagawa ni Lord eh. Nak, mag-mission ka, sige Lord, saan? Diba? Nak, mag-serve tayo, pasali ka ng ministry, sige po, okay. Diba? Gawin mo lahat ng bagay na gusto mong gawin, sige po, okay. Nak, magbigay ka, yun lang. Teka lang, Lord, hindi kasama yun. Paggawa mo na lahat sa akin, wag lang yan. Amen? Sa pinakamatinding kalaban ng Diyos sa puso ng isang tao, kayamanan niya. Amen? Because kayang ibigay ng tao ang lahat, wag lang pera niya. Amen? Hello? Andiyan pa ba kayo? Okay, kaya nga ang tanong ay hindi, may pera pa ba ako? Okay, tanong mo nga yan, di ba? May pera pa ba ako? Okay, sagutin mo, di ba? Huwag kang magpanggap, wala talaga. Okay? May utang ka pa nga eh. Okay? Wala kang pera. Matagal ka nang walang pera. Amen? Diba? Sagot ng isa, ano yung pera? Hindi ko alam yan. Never ko pang nakilala yung buong buhay ko. Okay? Nakakain ba yan? Okay? But you know what? Ang tamang tanong is, may Diyos pa ba ako? Kasi yung lagi ang tanong eh, may pera pa ba ako? May pera pa ba ako? Hindi, ang tamang tanong, may Diyos pa ba ako? Kasi baka puro pera na lang ang laman ng isipan mo. Tama? Hello, ginagamit mo pa ba yung pera para i-glorify si God? Or baka ikaw na yung ginagamit ng pera mo? O baka ikaw na yung gumagamit sa pera para sa pansarili mong kagustuhan? Si Jesus pa ba ang Panginoon ng buhay mo? O pera na ang sinasamba at hinahabol mo? Amen? Hello? That's the deceitfulness of Satan. Okay, ano po number 1? Distraction. Number 2, deception. And last, number 3, disorder desires. Misprioritized desires. But the worries of this life, deceitfulness of wealth, and the desire for other things come in, okay, and choke the word, making it unfruitful. Okay? Masama bang mag-desire ng mga bagay? No. Masama bang maghangad na gumanda negosyo? No. Masama bang maghangad na magkakotse? No. Masama bang maghangad, okay, ng lalaki na matangkad na blue ang mata? Okay? At may pakpak, may buntot? Tama? Avatar pala yung gusto mo. Okay? Hello? Amen. No, hindi masama. Pero ang masama kapag yung mga bagay na dinidesire mo ay nauuna na kaysa sa pagmamahal mo kay Lord. Ang masama kapag itong mga bagay na dinidesire mo ay nauuna na kaysa sa pagsunod mo sa sinasabi ni Lord sa buhay mo. Okay? Desire for other things are not necessarily bad things. Okay? Pero kapag hindi mo na manage, kapag na-misprioritize mo, hindi mo nalagay sa unahan yung dapat sa unahan at nilagay mo yung sa hulihan at nilagay mo sa unahan at yung sa unahan nilagay mo sa hulihan, diyan ka ngayon magdedelikado. Amen? This can be success, recognition, relationship, comfort, victory, breakthrough, prosperity, popularity, position, achievement. Okay? Ito po yung mga bagay niya. At again, hindi yan mali, hindi yan masama. Pero ang problema, when these things, yung mga bagay na to becomes desirable more than God. Okay, kapag mas dinidesire mo na ang mga bagay na to kaysa kay Lord,
Kapag mas inuuna mo na ang mga bagay na to kaysa kay Lord. Kapag nawawala na yung apoy mo kay Lord dahil sa mga bagay na hinahabol mo na yan. Pag nakakalimutan at naisasantabi mo na ang mga unang bagay na inumpisahan ni Lord sa buhay mo. At hinihinto mo na yung mga bagay na tinayo ni Lord sa buhay mo. 'Di ba? Then masama yan. Hello? The problem is not having desires. The problem is when our desires become greater than our desire for God. Hello? Amen? Okay, just like King Solomon. Alright? Hindi po masamang tao si King Solomon. At hindi po siya gumising isang araw na bigla na lang siyang malayo kay Lord. Di ba? It started little by little. Konti-konti lang. Konti-konting dinadagdag na mga desire sa buhay niya. Nakalaban. Okay, at kaagaw ng pwesto ng Diyos sa puso niya. Mga bagay, di ba, na mukhang okay naman. Pero nung inumpisahan niya nang i-prioritize sa mga bagay na to, over dun sa mga bagay na pinapagawa ni Lord sa kanya. Nung inumpisahan niya na, okay, na ilagay sa unahan ng buhay niya itong mga bagay na to na dating nasa likuran. Amen? Hello, that's the time na unti-unting lumayo ang puso ni Solomon kay Lord. Ama, nung una, di naman nawala agad ang puso ni Solomon sa Diyos. Okay? Diba? Ang dami lang niyang inunang ibang bagay na mahalin kesa sa Diyos. Hello, PowerPoint po. Many believers don't lose faith because of one big wrong decision. Hindi naman agad-agad tumatalikod ang mga tao kay Lord dahil sa isang pagkakamali lang eh. They lose their faith and passion because of 1,000 little desires that compete with God. Okay? Konti-konti lang. Di okay naman to Lord eh. Tingnan mo, dito pa naman ako. Di Lord, okay lang naman to. Tingnan mo, nagagawa ko pa rin to. Lord, mahal pa rin naman kita. Okay? Hanggang sa magugulat ka na lang, teka lang. Punong-puno na yung bagay, yung puso mo ng mga bagay. Ang dami ng kaagaw, kakompetente. Teka lang Lord intindihan mo naman ako Lord bukas na lang, bawi ako. Amen? Wait lang Lord unahin ko lang to kasi baka magtampo eh. Tama? Hello, tapos na po ako. You know what? Ba't ang daming Kristiyano, ang tagal-tagal na pero wala pa ding bunga yung buhay. Kahit may Jesus na. Ang trabaho ni Lord gawing mabunga buhay natin. Tama? Bakit may mga Christians na kay Lord na tumatalikod pa din? It's because ang daming in-entertain na kaagaw at kalaban sa pwesto, sa puso nila ang Panginoon. Amen? Hello, ang daming bagay na hindi maisuko na sumasakal sa paglago at pamumunga ng salita ng Diyos sa kanilang puso. Amen? Kaya nga po, the greatest threat to your spiritual life is not something evil. Pinakamatinding kalaban ng spiritual life natin ay hindi naman yung mga, alam mo, mga evil things eh. Kasi hindi mo i-entertain yun. Bakit? Obvious eh. Amen? Sometimes, it is good, something good that slowly takes the place that belongs only to God. Ano ang kalaban natin ng spiritual life natin? Sometimes, ito yung mga bagay na mukha namang maayos, mukha namang mabuti, mukha namang tama. Pero unti-unti nang, di ba, pumupwesto sa unahan ng buhay natin. At unti-unti, di ba, na hindi naman totally agad sinisipa si Lord eh. Pero dumidikit lang. Amen? Tama? Di ba? Parang ito yon. Kasi unti-unti lang naman, didikit lang naman eh. Hanggang sa didikit lang eh. Hanggang sa didikit. Hanggang sa totally one day mawawala na. Amen? Kung hindi kaya ni Satan, nakawin yung salita ni Lord sa'yo. At hindi ka kayang pigilan ni Satan na makinig ng word o maten ng church. Nilala mo gagawin ng demonyo sa'yo? Okay, is lalagyan na lang niya ng napakaraming kakompetensya ang salita ng Diyos sa puso mo. Pupunuin na lang niya ang buhay mo ng mga bagay na aagaw sa pwesto ng Diyos. Last verse, Psalms 1, 1-3. Ano sabi ni Lord? Blessed is the man who does not walk in step with the wicked or stand in the way that sinners take or sit in the company of mockers, but whose delight is in the law of the Lord. Yung delight niya, sino yung bless? Yung delight niya, yung kasiyahan niya, yung joy niya, okay, ay saan nandun? Sa pagtupad ng salita ng Diyos. And who meditates on His law day and night. Andun yung joy eh. Ama, ito yung bless. Bakit? That person is like a tree planted by the streams of water.
Tingin mo anong mangyayari sa isang puno na nakatanim sa tabi ng ilog, tabi ng batis, tabi ng source ng tubig, which yield its fruit in season. Hindi siya mag-fail na mamunga. Amen? Ilan dito gusto mo maging mabunga yung buhay mo? Itanim mo yung sarili mo sa salita ni Lord. Itanim mo yung buhay mo kay sa salita ni Lord. Stop allowing things to hinder you and stop you from loving God's word. Dapat walang kaagaw yung word ni Lord sa buhay mo. Whose leaf does not wither. Hindi matutuyo yung mga dahon mo. And whatever they do prospers. Can I invite everyone to stand up? Manalangin po tayo. Thank you, Jesus. Church, walang ibang magdadala ng tagumpay. Walang magdadala ng kasaganahan. Your breakthrough will never come accidentally in your life. Breakthrough will come in your life. Transformation will happen. Hindi isang araw, bigla na lang gaganda buhay mo. Yung pagganda, pag-unlad, pag-asenso, pag-angat, pagbabago ng buhay ay resulta ng katapatan sa Diyos, katapatan sa salita ng Diyos. But whose delight is in the law of the Lord. Stop allowing worries to distract you. Stop allowing the deceitfulness of wealth to deceive you. Stop allowing your desire for other things compete in the place na dapat para lang kay Lord sa buhay mo. So right now, alam mo, kalooban ni Lord ang maging mabunga ka. Kalooban ni Lord na magkaroon ka ng isang buhay na masagana, maayos. Ang ating security ay walang iba na kay Lord. Ang ating satisfaction, ang ating fulfillment, ang ating tagumpay ay nasa Panginoon. So right now, stop allowing and entertaining things sa buhay mo. Nakaagaw ng Diyos. Surrender. Open your life to God and close it sa anumang bagay na alam mo makakalaban ng salita ni Lord. Come on. Lapit ka ngayon sa salita ni Lord. At kung meron man ngayon na ine-impress si Lord sa puso mo na mga thorns, baka may mga thorns dyan, baka may mga worries, baka may mga kalaban, baka may mga desire for other things na dating nasa hulihan lang pero ngayon nasa unahan na ng buhay mo. Baka may mga deceitfulness si Satan sa'yo na lies, kasinungalingan pero naging truth na. Baka may mga bagay sa buhay mo na wala naman dapat dyan pero nandyan ngayon kasi nakapasok, pinapasok mo, nag-ugat sila. Hayaan mo ngayon na unti-unti bunutin ni Lord yan. Kung ine-impress ni Lord sa iyo yung mga bagay na yan, begin to surrender it to the Lord. Surrender your worries. Surrender your fears. Surrender all the deceitfulness, all the deception that Satan has planted in your life. Lahat ng pandaraya ng demonyo, lahat ng thinking and feeling mo, ito ang security mo, ito ang victory mo, ito breakthrough mo, ito ang joy, ito ang happiness mo. It will complete you. Hindi yan totoo. The only thing that can complete and satisfy us is Jesus and His Word. Kung may kalaban ngayon si Lord sa pwesto ng puso mo, time na. This is the best time for you to uproot it. Uproot all the thorns in your life. Sinasakal niya ang word ni Lord. Kaya hindi ka namumunga. Let the word of God penetrate deeply. Let the word richly dwell in your life. Come on. Suko mo ngayon sa Panginoon yan. And once again, buksan mo ang puso mo. Ipalinis mo yan kay Lord. Lahat ng kalaban sa pwesto ni Lord at ang salita niya, remove it. Remove it. And let the word produce fruit in your life. Jesus, you don't owe me anything.
I just want you. Nothing else, nothing else, Jesus. Nothing else will do. 'Cause I'm caught up in your presence. Oh, I just wanna sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. I never wanna leave. As you close your eyes today, I want you to envision right now or picture out a tree planted by the streams of water. Isang puno na nakatanim sa tabi ng ilog, sa tabi ng batis. Isang puno na nagpo-produce ng bunga na hitik, punong-puno, masaganang namumunga. And the Lord is telling you, nak, ikaw yan. That will be your life if you will choose to prioritize my word. If you allow my word to penetrate deeply, if you love and if your delight will be my word, my law, my ways, kung hahayaan mo ang sarili mo at itatanim mo ang sarili mo sa akin, sa kalooban ko, sa salita ko, then ikaw yung puno na yan na magiging matibay, na nakatanim sa tubig sa gilid ng batis ng ilog at hindi ka magpi-fail na mag-produce ng bunga. You will never fail to produce fruit. Nothing else. May darating na bagyo, may darating na sikat ng araw, pero hindi ka matutuyo. You will never be scorched because you are near the source. You are near God. Nothing else, nothing else will do. I just want you. Nothing else, nothing else, nothing else, nothing else will do. 'Cause I'm caught up in your presence. Oh, I just wanna sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. I never wanna leave. Lord, if there are thorns in our lives right now, we give you the command, we give you the right and the authority to uproot it. Bunutin mo to ngayon. At kami rin, Lord, tulungan mo kami na magkaroon ng tapang at maging firm sa decision namin that we will never allow worries of this life, deceitfulness of wealth, and desire for other things, Lord, para, Lord, harangan at pigilan ang pamumunga at pagpe-penetrate ng salita mo sa aming buhay, O God. Lord, I pray, tulungan mo kami na ang maging top priority namin, Lord, ay lumalim sa iyong salita. Hanapin at habulin ang word mo. At gawin ito, Panginoon, na matibay, Lord, na stronghold, pader, security, foundation ng aming buhay, O God. Lord, once again, I pray, lead back your children towards your word. Balik mo, ibalik mo, itanim mo uli kami sa iyong salita, and this time, hindi na mabubunot. At this time, Lord, hindi na kami mag-entertain ng mga kaagaw, kalaban ng word mo sa aming buhay. Thank you so much, Lord. Thank you for your word. And once again, Lord, we love you. We want you. We need you, O God. We praise you, Lord. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless you po.